Magandang araw kapamilya, nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga storya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV2. Mga impormasyong mahalaga, live din sa YouTube at TikTok, no more no less, atid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, unahin po natin sa kwentong ito. Nasawi ang dalawang hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Group matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Calawag, Quezon nitong Huwebes ng hapon. Sa video, nakipagpalitan ng mga putok ang mga sospek sa mga tauhan ng Calawag Police. Sa ulat ng Quezon Police Provincial Office, nagkasa ito ng buy-bust operation sa isang gasolinahan sa Barangay Santa Maria. Pero natunugan umano ng mga sospek ang operasyon kaya tumakas sa direksyon ng Tagkawayan. Naharang sila sa checkpoint sa Maharlika Highway sa Barangay Sumilang at unang namaril sa mga nakaabang na pulis. Gumanti ng putok ang mga pulis at napatay ang dalawang sospek na sangkot din umano sa ilang pagpatay sa ilang bayan sa Quezon. Wala namang nasugatan sa panig ng PNP. Wala rin nadamay na residente sa lugar. Napasampa sa hood ng kotse ang isang traffic enforcer para hulihin ang motoristang nakagitgitan umano ng isang tricycle sa Tirona Highway sa Kawit, Cavite noong Lunes. Isinumbong sa traffic unit ng Kawit ang paggitgit ng kotse sa tricycle kaya agad hinarang ng traffic enforcer na si Michael Trahico ang kotse para sitahin. Pero pinatakbo ng matuli ng driver ang sasakyan. Naisipan ni Trahico na sumampa sa hood para huminto ito, pero nadala siya ng kotse hanggang sa isang bahay. Bumaba ng sasakyan ang driver na isa umanong abogada at ang kanyang ina. Tumanggi silang ibigay ang driver's license dahil nasa bahay na umano sila. Nagsampa na si Trahico ng reklamong direct assault sa driver. Pinuntahan ng ABS-CBN News ang sinasabing bahay ng abogada, pero walang taong sumasagot dito. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Office Region 7 ang grupo ng mga rider na nakuna ng video na walang ingat na nagmamaneho ng kanilang mga motorsiklo sa Lapu-Lapu City, Cebu noong Miyerkules. Sa footage, walang suot na helmet ang mga rider at angkas nila. May nakasakay pa ng patalikod at nagiinuman at nagtatagayan ng alak habang tumatakbo sa lansangan. Mabilis din ang pagpapatakbo nila ng motorsiklo hanggang sa sumemplang ang isa sa mga rider. Igit ng LTO-7, isa itong lantarang paglabag sa batas trapiko dahil nilagay nila sa panganib di lamang ang mga sarili, kundi pati iba pang motorista. Nanawagan din ang ahensya sa publiko na tumulong sa pagtukoy sa mga sangkot na individual para mahuli at mapanagot. Hindi umubra ang hold-up-me modus ng delivery rider matapos matuklasan ng mga pulis na nagpanggap siyang na-hold-up matapos madispalko ang perang ireremit sa pinapasukang jewelry shop sa Quezon City. Ayon sa Laloma Police Station, dumulog sa presinto ang sospek noong August 13 para magpablatter dahil na-hold-up umano siya sa bahagi ng NS Amoranto. Pero nabisto sa follow-up operation at backtracking ng CCTV video na wala namang holdapan sa lugar. Arestado ang sospek na umaming natalo sa sabong ang mahigit 300,000 pisong ibinayad ng mga pinagdalhan niya ng mga alahas. Nahaharap siya sa reklamong qualified theft. Tinutukan daw siya ng baril, pa-hold up sa kanya. Tapos binigay niya yung nakuha niyang pera. Yun pala, gawa-gawa niya lang. Umamin po siya na na-dispalko niya yung pera. Ginamit niya daw sa pagsabong. No comment po ako, sir. Pinaghahanap na ng mga pulis ang dalawang lalaking nanloob sa isang paaralan sa Palo, Leyte, linggo ng madaling araw. Sa CCTV video, dumaan sa bintana ng CR room ang mga kawatan at hinalughog ang mga laboratory room.
Tinangay nila ang hindi pa matukoy na halaga ng pera at 4 na kahon ng mga kable na tinataya namang higit 10,000 piso ang halaga. Dismayado ang pamunuan at mga guro ng eskwelahan dahil kulang na nga ang mga gamit nila, pinagnakawan pa sila. Nakikipag-ugnayan na sila sa Palo Municipal Police Station para mahuli ang mga kawatan at maibalik ang mga ninakaw na gamit. Sa sports, makakaharap ni Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang US Open main draw debut ang pambato ng Denmark na si Clarett Hassen. Nakatakda ang kanilang laro sa linggo pero hindi pa inaanunsyo kung anong oras. Kasalukuyang nasa world number 15 sa world ranking si Hassen at 3 beses na nakaabot sa third round ng US Open. Si Ayala naman ay world number 70 at sasabak sa main draw ng huling Grand Slam ng taon. Sa unang pagkakataon, ito rin ang unang career meeting ni Ayala at Hassen. Susunod, Beanie Fight year-end party ng Nations Girl Group na Beanie. Inanunsyo na. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express! Nagbabalik po ang TV Patrol Express. Binaha ang maraming lugar sa Metro Manila dulot ng mga pag-ulan, kasunod ng paglandfall ng bagyong Isang sa Aurora ngayong Biyernes ng umaga. Sa ulat ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, maraming kalsada sa lungsod ng Maynila ang lubog sa 1 hanggang higit 2 talampakang baha hanggang nitong 1:30 ng hapon. Karamihan sa mga stranded ay mga estudyanteng nakapasok na sa kanilang mga eskwelahan bago sinuspindi ang mga klase ng lokal na pamahalaan. Pinasok rin ng tubig ang City Hall at binahari ng tapat ng mall sa tabi nito. Naglunsad naman ng Oplan libreng sakay ang Manila LGU sa mga stranded. May naiulat ding pagbaha ang MMDA sa Parañaque, Mandaluyong, Pasay at Makati. Alamin po natin ang magiging lagay ng weekend weather mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Tito Ariel, gaano ba kalakas itong bagyong Isang? Nasaan na ito ngayon at ano yung asahan na weather sa mga susunod na araw? Yes, ito Jeff, alam mo matuturing na mahinang bagyo itong Tropical Depression Isang kung hangin ang basehan. Pero yung mga pagulan ang talagang dapat nating bantayan dahil tuloy-tuloy pa po iyan. As of 4 p.m. ngayong Biyernes sa bayan ng Aglipay, Quirino ang bagyo na may hangin na 55 km per hour at pagbugsong hanggang 90 km per hour. Kumikilos to ngayon pa west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Nakataas po ang wind signal number 1 sa 16 na probinsya kabilang ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at northern part ng Nueva Ecija. Bukas po araw ng Sabado, tuloy-tuloy na ang magiging paglayo ng bagyong Isang at makalalabas na po iyan ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng hapon o gabi. Samantala, papasok naman po sa PAR ang isang low pressure area sa may silangan ng Mindanao, bagamat mababa ang tsansa nito na maging isang bagyo sa ngayon. Di naman na maulan ang long weekend base sa rainfall forecast ng The Weather Company, pero sa Luzon may malalakas pang ulan madaling araw ng Sabado sa may Zambales, Bataan, Batangas at Northern Mindoro. May ulan pa sa ilang bahagi ng Cordillera, Central Luzon at Mindoro sa hapon at sa Quezon at Bicol naman sa gabi. Linggo na madaling araw hanggang tanghali, meron pang kaunting ulan sa Eastern Luzon. Lalakas naman po yung ulan bandang hapon sa may Ilocos Region, Bulacan, Laguna at Batangas at maging sa Quezon at Masbate pag sumapit ang gabi. Lunes po ng umaga, long weekend, maaraw na sa malaking bahagi ng Luzon. Sa ibang bahagi ng Pilipinas, buong Sabado, maulan sa Northern Palawan. Ulan din bandang hapon ng Sabado sa Panay, Samar at Davao City. At hanggang gabi po, malakas ang ulan sa malaking bahagi ng Davao Region at Sarangani. Sunday morning, may ulan sa may Northern Palawan at Caraga. Sa hapon naman sa Panay at Samar maulan at sa gabi sa Bohol at Lanao provinces may mga pag-ulan. Ulan pa sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao
Mindanao madaling araw ng Lunes na mawawala naman pagsapit ng umaga. Tayo po sa Metro Manila, maulap pa at may kalat-kalat pang ulan sa araw ng Sabado, pero sa Linggo at Lunes, hapon po mas mataas yung tsansa ng mga paulan ng thunderstorm at sisilip na po ang araw sa umaga. Yan ang weekend weather forecast at update po sa bagyong Isang. Happy long weekend, job you, and stay dry and safe mga kapamilya. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Balik Philippine Arena ang Nation's Girl Group BINI para sa BINI-fied Year-End Party. Inanunsyo ito ng BINI Webes ng gabi, isang araw bago ang mismong event sa November 29. Ayon sa BINI, dapat abangan ang mga bago nilang kanta at solo stages ng 8 miyembro. Siyempre, may sorpresa rin silang performances para sa Blooms. Pero wala pa silang inilalabas na detalye kung kailan ang simula ng ticket selling. Bago mag-Philippine Arena, iikot muna ang BINI sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Makakasalamuhan nila ang fans of all ages sa kanilang BINIverse at Miniverse Fan Meeting sa Cagayan de Oro sa September 28 at sa Iloilo naman sa October 12. Ito pa ang isa nagbabalik, bibidang muli sa isang primetime series, si Asia superstar Catherine Bernardo. Ibinalita ito ng Dreamscape Entertainment sa social media. Kalaki pang isang video ni Catherine na getting ready sa taping. Ito ang reunion project ng kapamilya actress sa Dreamscape. 15 taon mula nang umere sa telebisyon ang remake ng Mara Clara. Katatapos na din maging hurado ni Kat sa Pilipinas Got Talent ngayong taon. Habang ang kanyang huling seryeng Too Good to Be True ay noong pang 2022. Ano kaya ang magiging kwento sa bagong proyekto ni Kat? Tutukan ang mga susunod na detalye tungkol dito. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Wala ni Ariel? Oo nga, may pupunta po siya sa labas para mag-report. Abangan po sa TV Patrol. Mga kapamilya, ingat po sa biyahe at yung mga pag-uwi po ngayon sa mula opisina. Ingat po at konting tiis at pasensya. Talaga pong traffic talaga, no? At sana nga mabalik tayo sa flood control project na naman. Kaya nga timely diba? Ako, yung Senado mismo, binaha. Labas nila. Hi, happy long weekend. At yan ang mga nagbabagang balita. Let's send them off on a good note naman. Heavy na. Mahirap pag good note kasi pag binabahay. Hi, ingat po. Huwag mong kalimutan mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Darius Densay. Mga kapamilya, bukod po sa YouTube at TikTok, napapanood rin ng live ang TV Patrol Express at ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel A to Z, Jeepney TV at All TV2. Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at happy long weekend. Kapamilya, ayaw lang.